paggawa ng kusot briquette Okay, butas. at pag-deliver nito gamit ang Orange app. Magandang umaga sa ating lahat. Isa na namang makabuluhang araw ang ikukwento ko ngayong araw. Tara, simulan na natin yan. May nag-message sa akin dito sa aking FB page. Sabi niya ay kung pwede maka-order ng briquette na hindi pa nauuling. Nag-send siya ng picture bilang sample. Tinanong ko kung ano yung materyales ang gusto niya at ang sabi niya is pwede daw kusot basta hugis cylinder na may butas sa gitna at huwag iuling. Sabi ko kaya iyan, bigyan niya lang ako ng 1 week at mapapadala ko sa kanya yan. Kaya naman ay hinanda ko na yung mga materyales at agad naman ay inasikaso ko ang paggawa ng request ni Sir. Parehas lang ang proseso na paggawa. Pagkakaiba lang ay ang mga materyales at ratio ng mga halo. Ang nakikita nyo nga pala ngayon ay ang proseso ko sa paggawa ng charcoal briquette. Imagine nyo na lang na kusot yung raw materials na ginagamit ko dyan. Hindi ko na kasi ni-record yung actual making ko ng kusot briquette kasi same lang talaga ang process. Madagdag ko lamang na ang buyer nito ay nag-aaral pa sa Mapua University. Ang purpose daw kaya nagpapagawa si Kuya nitong kusot briquette is gagamitin niya ito sa research dahil gusto niyang malaman kung gaano kainit at katagal ang baga nito kumpara sa mga iba pang mga panggatong. Nung tapos na nating mahulma at mabutasan ang kusot briquette ay pinatuyo na natin ito. Dahil maulan pa rin dito sa aming lugar kahit first week na ng Marso ay naging pahirapan sa akin ang pagpapatuyo. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya naman dalawa ang naging paraan ko para matuyo ang mga ito. Una ay ang direct sunlight na kung saan ay ibibila dito sa araw. At ang ikalawa naman ay using yung carbonizing area ko na kung saan ay ipapatong ang briquette habang mainit pa ang ulingan. Kalipas lamang ang ilang mga araw ay oras na para isalansan sa kahon ang mga tuyong kusot briquette. Pinatong na muna natin ang box at saka isinet ang timbangan sa 0. Pagkatapos niyan ay inisa-isa ko ng isalansan ng kusot briquette sa kahon. Medyo marami ang piraso ng kusot briquette. Ang average pieces sa kada 1 kilogram ng charcoal briquette is 9 to 10 pieces. Samantalang itong kusot ay aabutin ng 12 to 13 pieces. So ibig sabihin na mas magaan ang kusot kumpara sa uling. Nung napuno na ang laman ay pinackaging tape na natin ito para masara. Nilagyan din natin ng bubble wrap sa loob para additional safety. Pagkatapos niyan ay agad na nating binalutan ng bubble wrap ang kahon bilang protection nito kung sakaling mabaksak. Isa pa dyan ay requirement kasi ito ni Shopee para ma-pick up at ma-deliver. Nung nabalot na ang kahon ay sinetap na natin itong thermal printer. At nung gumana naman ay pinunod na natin itong receipt na kung saan nakalagay ang detalye ng produkto at contact details ni customer. At pagkatapos niyan ay dinikit na natin ito sa kahon. Bago ko pala makalimutan ay pinackaging tape na muna natin ito gamit ang fragile tape para at least papano ay malaman ng courier na kailangan ingatan ng parcel. Medyo brittle din po kasi ang loob niyan kaya need talaga ingatan. Makalipas lamang ng 3 oras ay dumating na ang magpipick up. Inabot natin ang parcel, nagbigay tayo ng tip for his service at syempre nagpasalamat tayo. So ayun, naipadala na ni Kuya sa sorting hub sa Kasiguran Sorsogon yung parcel. So Sunday ngayon, expected within 2 to 3 days ay andun na yung parcel kay buyer. Hopefully, may nalaman na naman kayo sa ginawa ko ngayong araw mula sa pagproseso ng kusot briquette, hanggang sa pagpackaging at pag-deliver nito kay buyer. So update nga pala, so Wednesday ngayon, na-receive na ni Sir ang parcel. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat.